Mayroon na namang mga korporasyon ang nahaharap ngayon sa reklamo matapos magsampa ng multiple criminal complaints ang Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice laban sa 23 korporasyon. Kung bakit, alamin sa report ni Margaret Gonzalez. Matapos ang mga naunang kaso laban sa ilang malalaking kumpanya, nagsampa muli ngayong araw ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng multiple criminal complaints laban sa 23 korporasyon sa Department of Justice. Damay din sa patong-patong na reklamo ang 56 na corporate officers at 17 accountants. Ang dahilan dahil sa pagbili o paggamit ng ghost receipts na isa raw modus para mapababa ang kanilang tax liability sa ahensya. Ito'y matapos na ring mahuli ng BIR ang mga nagbebenta ng mga peking resibo sa mga korporasyon. Ang hinahabol natin not just yung mga sellers or yung mga sindikatong gumagawa ng mga resibo na ito, kundi yung yung mga buyers, dahil sila ultimately ang gumagamit nito para ipangdagdag sa expenses nila at panglagay sa input VAT na siya namang nakakapagbawas ng mga kailangan nilang bayarang buwis. Hindi na muna pinangalanan ng BIR ang mga sinampahan nila ng reklamo, pero ang mga ito raw ay may negosyo sa construction, manufacturing, food, electronics, marketing, retail, entertainment at iba pang negosyo. Ang tax deficiency o buwis na hindi nabayaran ng mga ito umaabot daw ng 1.41 billion pesos. This has been going on for more than 20 years. Kaya ngayon lang na siya talaga nakasuhan. Tinayak naman ng Department of Justice na kanilang susuriin ang mga reklamong inihain bilang bahagi ng pagbuo ng matibay na kaso. We will proceed immediately with the evaluation of the submitted documents. As you know, we will be undergoing the normal case build-up to ascertain that there is sufficient documentary evidence and other supporting documents to build a strong case against all of this. Samantala, iniimbestigahan na rin ng BIR ang mga online content creators at online sellers na hindi umano nagbabayad ng tamang buwis. Ginawa na rin naman natin, panawagan na tayo, nagkaroon tayo ng malawakang information dissemination kung ano ang obligasyon ng mga content creators at yung mga online sellers. So ngayon, nag-ongoing na rin yung aming investigation dun sa hindi pa rin nagko-comply. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margaret Gonzalez, SMN9 News.